ating kwan. Kung minsan naman, normal naman. Higit 1,000 piso ang kada buwang binabayarang bill sa kuryente ng pamilya ni Nanay Maria, residente ng Barangay Twin Peaks sa Tuba, Benguet. Isa siya sa mga nag-aabang sa pagsisimula ng operasyon ng itinatayong mini hydroelectric plant mula Barangay Camp 3 hanggang Twin Peaks. Inaantay nga namin na na maumpisahan na sana para ma-lessen yung yung paggamit ng kuryente, may discount, tapos may offer sila na scholarship, tapos tulong sa barangay, sa tax din, ganun. Ang mini hydro gagamitin ng tubig ng Buwet River para makapag-produce ng renewable energy at maaring makabawas sa mataas na bill ng kuryente. Sa Department of Energy galing ang pondo para sa proyekto. Malaki ang tulong ng mini hydro power plant na ito kung ang pag-uusapan ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Pero ang agam-agam ng mga residente, ang posibleng negatibong epekto nito sa kalikasan habang ito ay ginagawa pa lamang at ang posibleng masamang epekto nito sa kaligtasan naman ng mga residente kapag ito'y natapos at ginagamit na. Sa pagtatayo ng proyekto, kinailangang tapyasan ang ilang parte ng bundok para makagawa ng dadaanan ng tubig papunta sa turbine na siya namang gagawa ng kuryente. Ang problema, ang ilang lupa at mga bato na uhuhulog sa Buwet River. Taong 2024 nag-issue ng Notice of Violation ang Environmental Management Bureau o EMB Cordillera sa J3S Hydropower Corporation dahil sa di umano'y polusyon sa ilog na epekto ng proyekto. Paliwanag ng kontraktor na tumangging humarap sa kamera, hindi maiiwasang malaglag sa ilog ang ilang mga debris, lalo pat isa itong earth-moving activity. Ganun pa man, regular daw ang paglilinis na kanilang ginagawa. Ang problemang ito, minomonitor daw ng mga barangay officials ng Barangay Twin Peaks. Pinuntahan ko sila doon, nag-visit ako last month doon, nakausap ko si engineer. So sinasabi ko naman na tignan natin yung mga waste na pumupunta doon sa, yung sinasabi ko nga, yung mga nahuhulog doon sa excavation, dapat merong preventive measures doon sa baba. Hindi dapat nahuhulog yun mismo doon sa may Buwet River. Sinabi naman nila na inaayos nila yung mga violations nila. Ang banta naman ng pagbaha at landslide ang agam-agam ng ilan. Kasi pag lumaki yung ilog pag may bagyo, siyempre hindi natin alam kung yung volume ng tubig, gano'n. Pag bumabagyo, akala mo simple lang, yun pala. Manggagaling din sa bagyo yung mga tubig. Kaya laging nababaha dito sa amin. Sana yung mga promise nila, gawin nila, lalo may flood control, mga ganyan. Nung una, may agamong mga tao kasi ang sabi nila may mangyayaring parang dam. Pero sa explanation naman nila sa amin, wala namang mangyayari. Parang konti lang yung maiipon na tubig. Siguro, makikita na lang natin siguro yun ma'am pag nag-umpisa pag natapos na. Bagamat malaki ang benepisyo ng pagkakaroon ng mini hydro, hiling ng mga residente mula sa dalawang barangay, matiyak na magagawa ng maayos at ligtas ang naturang proyekto at masigurong hindi masisira ang kabundukan at ang kanilang ilog. Inaasang magsisimula ang operasyon nito ngayong taon. Randy Guzman, RNG News.